Isang magandang ordinaryong umaga mula sa Los Angeles at ang mga tao ay abala sa lansangan. Bago pumasok si Mike na isang direktor ng Office of Emergency, ay nagluto muna siya ng breakfast para sa kanila ng kanyang anak na babae na si Kelly. Si Kelly ay nagtatampo sa kanya dahil nagdesisyon silang mag-divorce ng kanyang nanay at lalabas sana sila para pumunta sa isang bakasyon. Ngunit ilang sandali ay isang lindol ang tumama sa lungsod. Dahil sa lakas ng lindol, kailangang hawakan ni Dr. Calder ang kanyang pasyente para hindi ito mahulog sa higaan. Dahil sa nangyari, nagdesisyon si Mike na pumasok sa trabaho sa halip na pumunta sa bakasyon at si Kelly ay dismayado. Pagdating niya sa opisina, sinabi ni Emmett na walang malubhang pinsalang nadulot ang lindol at sinabi nitong bumalik sa kanyang bakasyon. Ngunit nalaman ni Mike na nasira ang isang parte ng lungsod dahil sa lindol. Samantala sa parke, may ilang construction workers na nagtratrabaho sa Red Line subway na nakrinig ng ingay mula sa loob ng ginagawang subway at nabigla sila nang makakita ng yellow gas na lumalabas mula sa tunnel. Nagmadali silang tulungan ang isa nilang kasama at nagulat sila sa nakita nila dahil ang kalahati ng kanyang katawan ay nasunog. Nabalitaan ito ni Mike at agad na pumunta sa site. Dito nga ay nakita niya ang mga workers na nakaranas ng trahedya at sinisisi nila ang pagsingaw ng gas dahil sa ginagawang subway. Dahil dito, sinabi ni Mike na itigil muna ang paggawa, ngunit tumanggi si Olber na isang chairman sa lungsod. Samantala, ang mga bangkay ay dinala sa medical forensics upang masuri. Si Dr. Calder ay nabigla ng makaamoy ng kakaiba mula sa mga paso ng mga biktima at sinabing hindi ito amoy gas. Ilang sandali ay pumunta si Emmett sa site para subukang tuklasin ang dahilan ng trahedya at kung ito nga ba ay dahil sa nag-leak ng gas na nagsanhi ng usok. Nagdesisyon si Mike at kasama niyang si Frank na puntahan ang area at natuklasan nilang manipis ang hangin sa loob ng tunnel at nanginginig ito sa tuwing may dumadaan na tren. Nang tumingin si Frank sa ibaba, nakakita siya ng mga nasunog na daga at napagtanto nila na pati ang kanilang gloves ay unti-unting natutunaw dahil sa init sa loob at nagulat sila nang biglang lumitaw ang mga nakakapasong gas at sila ay tumakbo para makaiwas at hindi masunog ng buhay dahil dito nagdesisyon sila na isara ang parke. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ni Olber si Amy na isang geologist at sinabing ang buong lungsod ay hindi stable at hindi maaring pasabugin ang tunnel. Dinala siya ni Mike sa parke at gumamit sila ng ilang makina para magpatakbo ng ilang pag-aaral. Nagulat si Mike sa natuklasan ni Amy. Sinabi nito na may bulkan na mabilis na lumalaki sa ilalim ng lungsod na may lava na dumadaloy sa ilalim ng lupa. Ngunit tinawanan lang ito ni Mike at hindi ito naniwala sa kanya, samantala ang rebulto sa fountain ng parke ay unti-unting lumulubog. Kinagabihan siniyasat ni Amy at kanyang assistant na si Rachel ang pinangyarihan ng aksidente na kung saan nakita nila ang biyak sa lupa na naglalabas ng gas at kumuha sila ng sample. Nang biglang tumama ang isang lindol sa lugar, mas malakas ang isang ito at nawala ang kuryente sa buong lungsod. Sa kanilang bahay, nagmamadaling umalis si Mike mula sa kanyang higaan upang hanapin ang kanyang anak at dinala siya sa isang ligtas na lugar. Samantala sa tunnel, sinubukan ng driver ng night train na ihinto ang sasakyan ngunit bumagsak pa rin ito. Dahil dito nahulog si Rachel at naiwan siyang nakabitin sa gilid. Sinubukan ni Amy na iligtas siya ngunit lumabas ang napakainit na usok at tinamaan si Rachel at tuluyan itong nasunog hanggang sa mamatay. At paglabas niya sa tunnel, nakita niyang kumukulo ang tubig sa fountain. Di nagtagal na pagana nila ang generator at nagkaroon ng kuryente sa bayan. Nagpasya si Mike na dalhin ang kanyang anak sa opisina. Nang biglang may lumabas na malaking steam geyser mula sa bawat manhole sa lungsod. Lalo itong lumakas at lumabas ang mga usok at may kasamang mga batong nahuhulog sa lugar. Napanood ni Mike ang malaking usok at biglang ang mga maliliit na mga bato ay napalitan ng mga lava bombs at nagdulot ito ng sunog tuwing lumalapag ang mga ito. Ang ilang bahay ay sumabog at mga gusali at iba pang istruktura tulad ng billboard ay nawasak na nagdulot ng mga aksidente. Samantala sa opisina, narinig ni Olber ang tungkol sa tren na naipit sa mga tunnels at nagpasya na pamunuan ang isang team para mailigtas ang mga tao sa loob ng train. Samantala sa train, pinakalma ng driver ang mga pasahero at sinubukan nilang lumabas, ngunit ang mga pinto ay na-stuck. Si Calder ay naipit din sa kalye at nasaksihan niya ang isang truck ng bumbero na tinamaan ng lava bomb. Samantala itinigil ni Mike ang sasakyan upang subukang pakalmahin ang mga tao, ngunit marami
marami na sa kanila ang nagnanakaw sa mga tindahan at isa dito ay gamit ni Amy. Habang kanyang pinagmamasdan ang mga abo na bumabagsak sa paligid at habang sinusubukan ng mga bumbero ang kanilang makakaya na apulahin ang mga apoy sa lugar. Ilang sandali itinigil ulit ni Mike ang sasakyan nang makakita ng taong sugatan. Sinabi ni Calder na tulungan niya ang mga bumbero, ngunit biglang lumindol na sumira sa isang gusali at bumagsak ang mga basag na salamin sa kanila. Dahil dito napagtanto ni Mike na totoo ang teorya ni Amy, ang isang bagong bulkan ay sumabog mula sa lungsod at nagsimulang maglabas ng mga lava sa buong lugar at ang mga bagay ay natutunaw tulad ng mga sasakyan. Si Kelly ay lumabas ng sasakyan dahil na rin sa takot. Ang isang lava bomb ay tumama malapit sa kanya at nasunog ang kanyang pantalon. Buti na lang at nakita siya agad ni Mike at tinulungan ito. Napansin nila na napapalibutan sila ng lava at buti na lang nakaalis sila sa pamamagitan ng pagtalon ni Mike sa kanyang sasakyan bago lamunin ito ng lava. Ang isang truck ng bumbero ay malapit na ring malamon ng lava at sinubukan ng kasama nito na iligtas ang kanyang coworker, ngunit hindi sila nagtagumpay. Isa pang pagsabog ng lava ang nagdulot ng napakalaking sunog at ibinigay ni Mike si Kelly kay Calder para madala niya ito sa ospital, kasama ang mga iba pang injured na tao. Sinabi ni Kelly na sumama na siya sa kanila ngunit tumanggi si Mike. Samantala ang isang reporter ay ipinakita na unti-unting nilalamon ng lava ang lungsod at ang mga tao ay nagpasyang iwan ang kanilang mga tahanan at ang isang cute na aso ay kinuha ang kanyang buto bago sumama sa kanyang amo. Sinamahan ni Amy si Mike para tulungan ang mga pulis at bumbero para ayusin ang isang shelter at kontrolin ang lava. Si Mike ay nakagawa ng paraan. Itinulak nila ang isang bus at pinasabog ang mga gulong para magamit bilang pader. Sinubukan din nila na iligtas ang isang tao ngunit natumba ang isang puno na lumiliyab at humarang ito sa kanila. Tinulungan sila ng firefighter at sumabit sila para makalayo sa lava, ngunit nag-apoy ang binti ng biktima at nagsimulang magpanik ang tatlo. Dahil dito gumalaw ng husto ang hagdan at nabali ito at buti na lang nahulog sila sa labas ng lava at tinulungan sila. Sinabi ni Amy na kailangan na nilang umalis sa lungsod, ngunit tumanggi si Mike. Hindi nagtagal, ang mga pulis at bumbero ay nagawang itaboy ang lava gamit ang kanilang mga jackhammers at iba pang mga kagamitan. Samantala nag-umpisa na ring mapuno ng lava ang mga lagusan sa tunnel habang ang team ni Olber ay hinahanap ang mga survivors sa loob. At habang lumalapit ang lava, napansin ni Olber na nawawala pa rin ang driver ng tren at bumalik ito para hanapin siya. At nakita niya itong walang malay at binuhat siya ni Olber at naglakad habang natutunaw ang kanyang sapatos sa bawat hakbang. Ang chairman ay nakonsensya sa kanyang desisyon na ipagpatuloy ang tunnel. Dahil dito tumalon siya sa lava at hinagis ang driver sa kanyang team bago siya mamatay. Samantala kumuha si Amy ng basketball para malaman kung saan patungo ang lava. Patuloy na itinulak ng mga manggagawa ang mga sasakyan upang igabay ang lava ngunit hindi ito masyadong effective. Sa kalaunan, isang grupo ng mga emergency truck ang dumating kasama si Mike at Amy na planong magtayo ng mga konkretong barikada sa intersection na kung saan pagsasamahin ang lahat ng lava at gagamitin ang mga helicopters para buhusan ito ng tubig. Ang lahat ng manggagawa ay nagtulungan habang ginagabayan sila ni Mike. Samantala, ang mga veterinaryo ay nagsimula na ring iligtas ang mga hayop. Pagbalik sa lungsod, ang mga bumbero ay nagpatuloy na mag-spray ng tubig gamit ang mga trucks at ang mga helicopters ay sumama na rin upang ikalat ang tubig. At hindi nagtagal sila ay nagtagumpay na patigasin ang lava. Gayunpaman nag-aalala pa rin si Amy at pumasok sa subway tunnel upang mag-double check gamit ang isang gadget. Nagulat siya nang matuklasan na ang lava pala ay nagbago lang ng direksyon. Agad niya itong sinabi kay Mike at malapit na itong sumabog na hinalintulad niya ito na parang pagsabog ng Hiroshima bomb na kung saan malapit ang medical center. Agad na sinamahan ni Mike si Amy at ibinaba ang isang video camera sa tunnel upang pagmasdan ito. Nakita nilang palapit na pala ang lava sa kanila at kailangang itulak ni Mike si Amy bago sumabog ang apoy sa kalye. Sinuri nila ang bilis ng lava sa tunnel na natuklasan na ang lava ay sasabog sa dulo sa loob ng 30 minutes. Nag-usap ang dalawa sa gagawin nila ngunit nawawalan na sila ng pag-asa. Pero hindi nagtagal nakaisip ng plano si Mike at gusto niyang pasabugin ang mga buildings para makagawa ng daanan ng lava palabas sa dagat.
Sinabihan niya si Amy na hanapin ang kanyang anak na babae habang sinisimulan ng team ang pag-set up ng mga pampasabog. Gayonpaman nang makarating si Amy, natuklasan niyang lumabas pala si Kelly para hanapin ang isang batang nawawala. Pabalik sa area, sinimulan na nilang itanim ang mga bomba sa paligid ng building, ngunit isang lindol ang tumama at nagsanhi ng malaking pagsabog sa lugar na nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Ang mga ibang tao ay nasunog at ang isang manggagawa na kasama ni Frank ay na-stuck sa loob. Sinabi ni Mike na umalis na sila sa loob, ngunit nagsakripisyo siya upang pasabugin ng mag-isa ang mga bomba sa loob. Habang nagsimulang sumabog ang mga bomba, napansin ni Mike ang isang bata at si Kelly sa daanan ng mga pagsabog. Tumakbo siya ng mabilis at itinulak pababa ang kanyang anak at ang bata habang ang buong gusali ay gumuguho. Sa kabutihang palad, ang kanilang plano ay naging effective at ang lava ay pumunta patuloy sa karagatan. Habang nagdiriwang ang lahat, hinanap ni Amy si Mike at biglang lumabas ang kamay niya sa mga debris at lumabas silang tatlo kasama si Kelly at ang batang lalaki. Habang sila ay naglalakad, umulan ng malakas at nawala ang mga ashes sa kanilang katawan. Inamin ni Amy na napakagaling na leader ni Mike at tinuruan siya nitong huwag sumuko ng basta-basta. Sa sandaling iyon, dumating si Emmett na may dalang bagong trabaho, ngunit tinanggihan ito ni Mike at sinabing pupunta sila sa isang bakasyon kasama ang kanyang anak.